Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 5B na ipaliliwanag na ang pagiging bukas palad sa kapwa bilang salamin ng pananampalataya ay pagtugon sa tungkuling ibahagi ang mga kaloob ng Diyos ng may pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng kapwa. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang pinag-usapan natin kahapon tungkol sa pagiging bukas palad. Hindi natin sinabi na ang bukas palad ay simpleng pagiging mabait o mapagbigay lamang. Mas malalim ito kaysa doon. Ang pagiging bukas palad ay paninindigan ng puso. Ito ay paraan ng pagtingin sa kapwa. Ito ay paraan ng pamumuhay. Ang unang sukatan ng tunay na bukas palad ay kung kanino ito nakatuon. Hindi ito para sa sarili. Hindi ito para gumanda ang imahe. Hindi ito para makakuha ng papuri. Ang sentro nito ay hindi ako, kundi ikaw, ang kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. Napag-usapan din natin na ang tunay na bukas palad ay hindi nagbibilang. Hindi ito nagbibigay para may kapalit. Kasi kapag may inaasahang kapalit, hindi na yon kabutihan. Iyon ay transaksyon o negosyo. Ang bukas palad ay kusang loob at malaya. Mahalaga rin ang intensyon. Maaaring maliit ang ibigay, ngunit kung may kasamang tunay na malasakit at pagmamahal, iyon ang may halaga. Hindi laki ng bagay ang sukatan, kundi ang lalim ng puso. At higit sa lahat, ang pagiging bukas palad ay hindi isang beses lang ginagawa. Hindi ito isang event. Ayon kay Aristotle, ito ay isang virtue, isang gawin na paulit-ulit na ginagawa hanggang ito ay maging bahagi na ng iyong pagkatao. Ngayon, tatalakayin naman natin ang mga kaloob ng Diyos, ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin upang maging daluyan tayo ng kabutihan at tulong sa kapwa. Makikita natin dito ang apat na pangunahing kaloob sa atin ng Diyos. Una ay ang mga material na bagay tulad ng pera, pagkain, damit at ari-arian. Ito ang mga pisikal na biyaya na ibinibigay ng Diyos para sa ating pangangailangan at upang maibahagi natin sa nangangailangan. Ikalawa ay ang talento at kasanayan. Ang ating mga kakayahan sa pagtuturo, pag-awit, pagguhit, pamumuno at iba pa, ito ay mga biyaya na maaaring gamitin upang matulungan at mapasaya ang ibang tao. Ikatlo ay ang oras, ang panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang makinig, gumabay, maglingkod at makiisa sa kapwa. Ang tamang paggamit ng oras ay paraan ng pagpapakita ng malasakit at bukas palad. At ikaapat ay ang oportunidad, ang mga pagkakataong makapag-aral, makapagtrabaho, mamuno at makatulong sa kapwa. Ang mga ito ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa mga susunod na slides, pag-uusapan natin ang bawat kaloob ng mas detalyado. Paano natin ito ginagamit bilang aktong bukas palad at pagpapakita ng ating pananampalataya. Ang pagkain, pera, damit at lahat ng ating yaman ay kinikilala natin bilang mga biyaya mula sa Diyos. Ang mga ito ay paraan ng Diyos ng pagpapakita ng kanyang pag-aaruga at pagmamahal sa atin. Bilang mga katiwala, hindi natin ito itinuturing na eksklusibong pag-aari. Ipinagkaloob ang mga ito upang magamit din para sa kapakanan ng iba. Halimbawa, maaari tayong magbahagi ng pagkain sa nagugutom, magbigay ng damit sa nangangailangan, o tumulong pinansyal sa mga kapos sa buhay. Sa ganitong paraan, nagiging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos sa mga higit na nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Dito nagiging malinaw na ang pagiging bukas palad ay tugon sa kaloob ng Diyos. Ang ating mga talento at kasanayan, halimbawa sa pagtuturo, pamumuno, sining, sports, o paglutas ng problema, ay hindi lamang bunga ng sariling kakayahan. Ang mga ito ay mga regalong ipinagkaloob din ng Diyos. Bilang mga katiwala, inaasahan na gagamitin natin ang mga kakayahang ito ng may layunin. Hindi lamang ito para sa pansariling pag-unlad, kundi para sa kapakanan din ng iba. Maaaring magturo sa nahihirapang kaklase, manguna sa makabuluhang gawain, o gamitin ang talento upang magbigay inspirasyon at pag-asa. Sa ganitong paraan, ang talento ay nagiging instrumento ng kabutihan at pagpapakita ng bukas palad. Ang oras, ang bawat araw at sandaling ipinagkakaloob sa atin, ay isa ring mahalagang biyaya mula sa Diyos. Hindi ito na ibabalik kapag lumipas na. Dahil dito,
Mahalagang pag-isipan kung paano natin ginagamit. Maaari nating ilaan ang ating oras sa pakikinig sa mga problemado, paggabay sa nangangailangan ng payo, o pakikibahagi sa gawaing makakatulong sa komunidad. Kapag inilalaan natin ang ating oras para sa kapwa, ipinapakita natin ang malasakit at pananampalatayang kumikilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng ating sandali. Ang pagkakataong makapag-aral, makapagtrabaho, magkaroon ng posisyon, at makapaglingkod ay hindi basta nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga oportunidad na ipinagkaloob din ng Diyos. Ang mga oportunidad na ito ay may layuning higit sa personal na tagumpay. Maaari nating gamitin ang ating edukasyon upang makatulong sa iba, ang ating trabaho upang maging pagpapala sa komunidad, at ang ating posisyon upang itaguyod ang kabutihan. Higit sa lahat, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makilala at paglingkuran siya. Bahagi ng ating tungkulin ang tulungan ng iba na makilala rin siya at makibahagi sa paglilingkod. Sa ganitong paraan, ang oportunidad ay nagiging malinaw na pagpapahayag ng pagiging bukas palad bilang salamin ng pananampalataya. Mula dito, makikita natin ang koneksyon ng mga kaloob na galing sa Diyos patungo sa pagiging mabuting katiwala. Ang lahat ng biyaya ay ipinagkaloob ng Diyos. Ang mga material na bagay, talento, oras at oportunidad ay mga regalo mula sa may kapal. Tayo ay tinalaga bilang mga katiwala ng mga ito. Bawat kaloob ay maaaring gamitin upang ipaglingkod sa kapwa. Hindi lamang para sa sarili ang mga biyayang natatanggap natin. Sa paggamit nito para sa iba, na ipapakita natin ang pagmamahal at malasakit. At mahalaga ang tamang pamamahala at responsibilidad. Ang paggamit ng mga biyaya ng may kaakibat na responsibilidad ay tinatawag na mabuting pagkakatiwala o good stewardship. Dito makikita ang ating pagiging bukas palad bilang salamin ng pananampalataya. Ang mabuting pamamahala ng biyaya ng Diyos ay nagbubukas ng puso para sa generosity o pagiging mapagbigay. Ang generosity ay natural na bunga ng good stewardship o mabuting pagkakatiwala. Ito ay pagkilala na lahat ng biyaya ay mula sa Diyos. Ang bawat kaloob, mula sa material hanggang sa talento at oras, ay regalo mula sa Diyos. Ang pagkilala dito ay unang hakbang ng pagiging tunay na bukas palad. Ikalawa, responsibilidad na gamitin ang mga biyaya para sa kapwa. Kapag ginagamit natin ang biyaya para sa kapwa, na ipapakita natin ang kabutihan at malasakit. Ito ay isang konkretong paraan ng pagiging generous, hindi lamang paminsan-minsan, kundi may layunin. Patuloy na pagbibigay ng may malasakit. Ang mabuting stewardship o good stewardship ay nagbibigay diin sa pagiging consistent sa pagbibigay. Ang generosity ay hindi lamang material, maaaring oras, talento o oportunidad. Ito ay nagpapakita ng pananampalataya at pagiging bukas palad. Ang bukas palad na pamumuhay ay ebidensya ng ating pananampalataya. Kapag regular at tapat ang pagbibigay, nagiging natural na kabahagi ng ating karakter ang generosity. Para sa paglalapat, pumili ng isa sa kaloob ng Diyos, material na bagay, talento at kakayahan, oras o oportunidad. Isipin ang isang simpleng paraan upang magamit ito para makatulong sa kapwa sa loob ng linggong ito. Isulat sa papel at ibahagi ito sa klase. At bilang pagninilay, sa mga kaloob na natanggap mo mula sa Diyos, alin ang pinakamadalas mong gamitin para sa kapwa at bakit? May nakaligtaan ka bang kaloob na maaari mong gamitin upang maging bukas palad? Pagsasanay, tukuyin ang sitwasyon kung bukas palad o hindi. 1. Nagbibigay ng pagkain sa pulubi kahit walang inaasahang kapalit. 2. Tinutulungan ng kamag-aral sa proyekto para lang sa kapalit na regalo o papuri. 3. Naglaan ng oras sa pagtuturo sa bata na nangangailangan ng gabay. 4. Iniwan ang talento sa paglalaro at sining para lang sa sarili, hindi para makatulong sa iba. At 5. Ginagamit ang pera sa pagtulong sa mga kapos at sa mga nangangailangan. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.